Idol! Kamusta na? Sana okay lang yung araw mo kasi ako, I'm doing great. At today, ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi yung kung paano ka ba magiging mas stoic o ano ba yung tunay na stoicism o yung level ng stoicism na pang alpha male. No, actually, pawisan pa nga ako ngayon dahil kakatapos ko lang mag-home workout. At dahil habang nag-home workout ako, biglang pumasok sa utak ko itong topic na ito. At since mainit pa ito sa utak ko, in-record ko na kaagad. Kahit na pinagpapawisan pa ako dahil nga ang gusto ko ay ma-share ito sa inyo agad. Dahil napakalupit nitong video na ito. Dahil maniwala kayo sa akin, kahit sinong nagtuturo ng stoicism dito sa internet o sa buong mundo ay kahit kailan hindi pa nila na ituturo ito sa inyo o hindi nila alam itong isi-share ko ngayon sa inyo. Okay, pero marami naman nagtuturo ng stoicism dyan. Okay, na kahit paano ay may idea din pagdating sa bagay na ito. Pero itong bagay na ituturo ko sa inyo ngayon ay isang bagay na kahit kailan ay hindi nyo pa narinig o natutunan kahit kanino dyan. Okay? At yung iba dyan, sa totoo lang, yung mga nagtuturo kasi ng mga stoicism dyan, kaya wala silang maisip na iba ay dahil kopya lang naman yun. Sa totoo lang, sila nga mismo ay hindi rin stoic. Okay? Sa totoo lang, iba nga dyan pinaglalaruan ko pa. Okay? Pinipitik-pitik ko minsan. Okay? Tapos pagka pinitik ko ng mahina, nagwawala na kaagad, nag-iiyak, nagda-damage control, di ba, ngumangawa. Pero nagtuturo ng stoicism. Ganun ba ang stoic? O, matalino nga talaga. Nga, kung talagang alam mo stoic, ganun ba ang stoic? Kapag pinitik mo ng konti o kaya sabihin natin may nasabi ka lang tungkol sa kanya na hindi niya gusto, nagngangawa na kaagad. O pagka nasita mo o sabihin natin na-checkmate mo o sabihin natin nabara o na-expose mo siya, bigla na lang nagwawala. Ganun ba ang stoic? Di ba hindi ganun ang stoic? Ang isang stoic na lalaki o stoic na tao ay hindi pala react, okay? Hindi tinatablan, parang bato, solido, okay? Hindi sensitibo, okay? Kumbaga, kahit anong sabihin mo o kahit na anong gawin mo, as long as kaya kong iwasan 'yan at hindi importante sa akin 'yan, at kung hindi ako tinatablan 'yan, walang effect sa akin 'yan, okay? Wala akong pakialam diyan, okay? Ganyan ang tunay na stoic na tao. Pero yung ibang mga pinipitik ko, ang sabi ng mga puki ng inang yan, di ba, mga stoic daw sila. Pero tinan nyo, pag pinitik ko kahit isang beses lang, kasi yung mga yan, di ba, madalas, sila yung panay may mga sinasabi sa akin, di ba? Tahimik lang ako ng pakialam dyan sa mga yan, kasi nga ako stoic ako talaga. Wala pakialam sa mga yan. Minsan pinagbibigyan ko para lang sa public knowledge at para lang sabihin natin may matutunan nga yung mga nanonood at sumusunod o naniniwala sa atin. Okay, kumbaga yung mga GNL. Kaya minsan papatulan natin para lang magkaroon lang ng knowledge yung mga tao. Pero not all the time. Sobrang dalang kong pagbigyan yung mga ganyan, yung mga may gusto ng debate. Okay, lalo na kung debate lang yung hamon. Okay, kumbaga actually, yung mga pinagbibigyan ko lang madalas ay may mga hamon ng debate o kaya may gustong kumbaga linawin na bagay. Kumbaga public knowledge kasi. Kaya papatulan ko. Para lang ba magkaroon ng kaalaman ang lahat ng mga nanonood o nakikinig o nagbabasa ng post ko. Okay? Kaya pinapatulan ko lang. Pero itong mga itong mga utak mga utak bulbul na ito. Okay, itong mga utak bulbul na ito. Mga stoic daw sila. Pero tingnan nyo, ako, pag pinitik nila, wala akong pakialam, 'di ba? Kahit ilang taon na, wala pa rin akong pakialam, hindi ako nagre-response, 'di ba? Pero pagka sila, kahit isang pitik ko lang o isang sampal ko lang sa mga mukha nila sa harapan ng madla, okay? Nagwawala at nagngangawa na kaagad, gagawan pa ako ng video, sisiraan ako sa ganito, 'di ba? Sabihin na ganito o ganyan ba stoic? Sige nga, damage control kaagad, 'di ba? Kumbaga pag may sinabi ako kinabukasan o susunod na araw lang biglang magwawala na kaagad, di ba? Gaganti na kaagad. Samantalang hindi naman din sila minsan yung tinitira ko, di ba? Tinatamaan lang sila, sa totoo lang. Pag ako nga kinakana nila, tahimik lang ako kasi nga wala akong pakialam dahil di naman totoo yung mga sinasabi nila, di ba? Pero pag ako may kinana na isa sa kanila, sila nag-aagawan sila doon sa sinasabi ko, ako yun. Feel nila. Kasi nga, syempre, the godfather of Philippine Red Pill ang nagsasalita, di ba? Kaya, nag-aagawan sa store lang, hinihingal pa nga ako kasi
tapos ko lang mag-workout. Pero yung mga kupal na yan, kaya hindi yan stoic, kasi nga hindi nila ginagawa itong mga ginagawa ko na ito. At ito nga yung ituturo ko ngayon sa inyo, okay? Kumbaga, kung talagang gusto nyo maging stoic, okay, then dapat maging proactive kayo. Hindi kayo reactive. Dapat di kayo naghihintay na mangyari ang isang bagay nang wala man lang kayong pansagot doon, o sabihin natin hindi ka man lang handa. Okay, like for example, babae, 'di ba? Alam mo namang kupal lang ugali ng ibang mga babae, 'di ba? Alam mo naman na may mga bastos na babae. Alam mo naman na may mga hindi loyal na babae. So dapat umpisa pa lang, alam mo na kumbaga may aware ka na sa female nature. Okay, may alam ka na sa game. Okay, alam mo na kung ano ugali ng babae. Tanggap mo na kung ano sila. Para kung sakaling may gawin man silang isang bagay na hindi mo gusto, like lokohin ka, o kaya sabihin nating biglang malaman mo meron palang iba, o biglang naging kupal yung ugali, o kaya lumabas yung pagka-feminist niya, din kung mangyari yun, hindi ka masyadong tatablan, okay? Hindi ka maapektuhan, hindi ka magagalit, hindi ka magtatampo, hindi ka magiging emotional, okay? Hindi ka sabihin nating mananakit, okay? O magmumura, o manunumbat, okay? Dahil nga, kasi nga, aware ka sa female nature. Alam mong kaya niya yung gawin, okay? Alam mo kung ano ang ugali ng isang babae. So, magiging stoic ka doon sa time na yon. Kasi nga, syempre, kumbaga, tanggap mo yung pagkababae niya. Okay? So, kung lumabas yung pagkababae niya, o biglang makita mo yung mga bagay na alam mo naman tungkol sa kanya, syempre, hindi ka matatablad dun. Hindi ka magiging emotional. So, hindi ka magiging reactive. 'Di ba? Kumbaga, naging proactive ka. Okay? Kumbaga, kung dumating ang araw na, let's say, etong babae na ito ay biglang gusto na makipaghiwalay sa iyo, yung girlfriend mo o asawa mo, 'di ba? Gusto na makipaghiwalay sa iyo. Okay? Pero dahil nga mayroon kang mga mga spare mo, o mga marami kang option, okay, dahil marami kang ibang babae, syempre, ang mangyayari niyan, since tanggap mo ang female nature, doon pa lang di ka natatablan, so magiging stoic ka na doon, okay? Tapos dahil may game ka pa at may abundance mindset ka and ability to be alone, then of course hindi ka magiging emotional kapag binrake ka niya, 'di ba? Hindi ka mag-chase, hindi ka magbebeg, 'di ba? Hindi ka iiyak, 'di ba? Hindi ka masyadong malulungkot kasi marami kang ibang pamalit. Sa totoo nga, pabor pa nga sa iyo yung gagawin niya kasi nga yung mindset mo, kumbaga, hanggang dito lang naman talaga ako eh. Kumbaga, nagalaw na rin naman na kita eh. So kung aalis ka na, then fine, go ahead. Mas mabuti nga yun kaysa hingian mo ko ng kasal. O, 'di ba? Dahil tama yung utak mo. May alam ka sa red pill, 'di ba? Alpha male ang lifestyle na sinusunod mo, 'di ba? Yung mentality mo pang alpha, 'di ba? Tapos yung sabihin nating kumbaga, may abundance mindset ka and ability to be alone. So sa moment na yun, no, gawin niya yun, hindi ubra yung yung banat niya sa'yo, yung mga pwedeng mag-trigger ng emosyon mo. Kasi nga, sa oras na iyon, may anting-anting ka na. Okay? Dahil nga naging proactive ka. Okay? Pero kung wala kang ibang option, wala kang alam sa babae, hindi mo alam ang female nature, wala kang game, sa moment na mangyari yun, malamang tatablang ka. So, walang stoicism na mangyayari doon. Okay? Pero effective din yung, kumbaga, i-divert mo yung utak mo sa ibang bagay, o kaya basta wag mo lang pansinin, ignore mo lang. Okay? Pero, of course, hindi ganun kadali yun eh. Kumbaga, makukuha mo sa practice, sa training, okay? Pero may mga times na pwede ka pa rin maapektuhan sa ganun. Okay? Kung hindi mo susundin yung mga sinabi ko kanina, dahil syempre kung wala kang other option, kasi hindi mo alam ang female nature, dun pa lang sa female nature eh. Kung hindi mo tanggap yung female nature, then pagka bigla mo nalaman kung ano ang mga babae, o bigla na sample lang ka ng mga yan, katulad ng mga nangyari sa Rafi Tulfo in action, baka bigla kang magalit sa babae, o maapektuhan, o magtampo, o 'di ba, sabihin nating manakit, 'di ba? Baka gawin mo yung mga bagay na yun kasi nga hindi mo tanggap ang female nature o wala kang alam doon. Pero kung alam mo yun, okay lang. Kasi nga, alam mo naman eh, 'di ba? So hindi mo siya sinota kasi alam mo na hindi siya loyal, 'di ba? Kumbaga kumbaga nire-ready mo na 'yung sarili mo kaagad umpisa pa lang, 'di ba? Kasi nga tanggap mo 'yung reality, 'di ba? Realist ka eh, 'di ba? So doon pa lang alpha ka na, 'di ba? Dahil realist ka. Tapos sabi nating hindi mo siya
hindi ka na in love sa kanya kasi alam mong female nature, hindi siya loyal. O, di ba? So, dahil doon sa ugali mo na yon, nagagawa mo iligtas yung sarili mo. So sa moment na mangyari yung bagay na, hirap magsalita rin, bisa tumatagaktak yung pawis mo. So, inihingal pa ako sa totoo, kaya medyo nauubo-ubo ko kasi nga, nagka-catch ako ng breath ko. But anyway, mainit pa kasi utak ko. Sana naman papalamigin ko, tsaka ko record, di ba? So anyway, F that. Bigla ako sinuot tong shirt na to. Actually, wala ako shirt kanina nag-home workout ako, sinuot ko lang. But anyway, so yun nga, gaya nga sabi ko kanina, kung may alam ka sa female nature, then of course, hindi ka madadali ng babae, o sabihin natin, hindi ka magtatampo, hindi ka mananakit, hindi ka magagalit, di ba? Kasi nga, tanggap mo na yun sa una pa lang. Baka siya pa nga magalit sa'yo, di ba? Dahil, ganun yung naging reaction mo. So, hindi ka reactive. Kumbaga, hindi ka nag-react sa ginawa niya. Instead, bago pa yun mangyari, panalo ka na. Naka-ready ka na. Para kasi Batman, di ba? So, umpisa pa lang tapos na yung labanan. Okay? So, kung sabihin natin, let's say, bigla ka na paaway sa labas. Dahil, may maangas o kaya may mainit ang ulo na sumubok sa'yo. Okay? Since, sabihin natin, nagme-meditate ka o workout ka, o marami kang pera, o marami kang babae, maganda buhay mo, di ba? Nakatuto ka sa purpose mo. Tapos sabihin nating may alam ka sa reality. Okay? So since ganun ka at kaya mong kontrolin yung emotions mo at yung sabihin nating kaya mong disiplinahin yung sarili mo. Okay, dahil marunong ka sa discipline, dahil nga nag-workout ka palagi, o dahil sa lifestyle na mayroon ka. Okay? Then, nung moment na may gustong mang-away sa iyo o maghamon ng away sa iyo, ang pwede mong gawin is tawanan lang ito o wag lang siyang pansinin. Kasi nga, wala kang pakialam dun, di ba? Dahil maayos ang buhay mo. Okay, so naintindihan nyo yung punto ko. Kumbaga, instead na maging reactive ka, okay, para maging stoic ka, o tsaka mo gagamitin yung pagiging stoic mo, then why not ang gawin mo ay umpisa pa lang, ayusin mo na yung sarili mo, i-ready mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na katulad nito o mga pwedeng mangyari para nang sa gayon. Pag nangyari na yun, may anting-anting ka na. Hindi ka na pwedeng tablan. Kumbaga, naka-antivirus ka na. Okay? May may malware, anti-malware app ka na. Okay? Pagka pumasok yung mga virus, do sa, sa system mo, titirahin na kaagad yan nung, nung program mo na yun. Okay? Dahil nga, okay ka naman. Kumbaga, dahil naka-ready ka. Okay? So, kung dumating ang time na may sumubok sa'yo, o sabihin natin, sigawan ka ng boss mo sa trabaho, okay? Since sabihin natin, alam mong marami kang pera sa bangko, o maganda yung chick mo, magkikita kayo ng babae mo bukas, o mamaya, o sabihin natin marami kang magandang babae, o maganda yung sasakyan mo, o sabihin natin nagpaplano ka na rin umalis dahil may pondo ka na, o may kapital ka na para sa negosyo mo, okay? Then, hindi mo papatulan yung boss mo kasi nga, masaya ka sa buhay mo. Okay? Okay ka eh. Kumbaga, tanggap mo yung, reality, ganyan talaga eh. Empleyado ko, boss ko yan. Ganyan naman talaga mga tao. Bobo yun, ba't ko papatulan? Di ba? Mas matalino ako doon, habang buhay na empleyado yan. Ako, may pangarap akong maging boss, magkaroon ng sarili kong kumpanya. Actually, ngayon nga, alis na ako eh. Siya hindi makaalis-alis doon, papatulan yan. O, dahil ganun yung utak mo, dahil ganun yung buhay mo, then of course, hindi ka tatablan. Okay? Kasi pigilan mo yung sarili mo. Okay? O sabihin natin, ka lang, manhid ka, pwede rin naman yun. Papraktisin mo yun. Okay? Pero, gusto mo ng next level na stoicism, yung mas madaling gawin, okay? Pero actually hindi pa rin to ganun kadali. Pero naman siya, sabihin nating mas realistic, di ba, na na pamamaraan, din ang gawin mo is maging proactive ka nga. Bago pa mangyari ang isang bagay, dapat nakahanda ka na. Okay? Kumbaga bago pa mangyari ang isang sakuna na pwedeng tumes ng emosyon mo o ng disiplina mo sa sarili mo, bago pa mangyari ang bagay na ito, alam mo na kung anong gagawin. Okay? Nakahanda ka na. May pangsagot ka na. Okay? May pang-kontra ka na doon. May anting-anting ka na. Okay? At ito ay pagiging proactive mo. Okay? So, kung gagawin mo yung bagay na iyan, of course, pag naging stoic ka, mas magagawa mong mag-focus sa mga bagay na dapat mong tutukan, yung mas importante. Okay? Mas magiging malaki ang chance na magiging ligtas ka sa mga pang-araw-araw na gawain mo o sa mga tao makikilala mo dahil nga stoic ka. Okay, kumbaga maililigtas ka ng stoicism. Napakaraming benepisyo ng stoicism sa babae, sa trabaho, sa kaibigan, politikal, sa society. Okay, napakaraming kayang gawin nito sa iyo. Okay, kaya dapat matutunan ninyo ito o mamaster ninyo itong bagay na ito.
Dahil itong bagay na ito ang magliligtas ng buhay mo. Okay, so huwag kayong gumaya sa iba dyan na kunyari mga stoic, okay, pero pagka pinitik mo, nagwawala na kaagad, okay, pero pagka harapan, mga duwag naman. Okay, so ayusin niyo yung sarili niyo. Okay, so huwag kayong gumaya sa mga ganyan. Alright, so sa mga gusto ninyong itanong sa akin at gusto ninyong gawan ko ng video, all you guys have to do is just to type that just sa comment section. Okay, just leave your comment there on the comment section. Okay, then yeah, we'll see if I can create a video for that topic na ni-request ninyo sa akin. Okay, tingnan natin kung magugustuhan ko. Okay, pero sa ngayon hanggang dito muna tayo. Okay, so yan yung best way para mas para mag-level up yung stoicism mo. Okay, kumbaga, huwag mo nang hayaan mangyari pa, tsaka ka magre-react. Okay, sabi nga nila, di ba? Prevention is better than cure. Okay, so mas mabuting ganun ka at mas dominante at mas ligtas ka kung magiging alpha ka kesa magiging beta ka. Okay, so tuloy lang sa grind and purpose natin, tutukan lang yan mabuti. Okay, tuloy sa pag-abot ng tunay nating potensyal. Okay, tapos, wag kakalimutan palagi na of course, we're doing this hindi dahil para lang yumaman tayo o maging successful tayo, okay? Pero ginagawa rin natin ito para maging matinong tao tayo. Okay? Dahil kung magiging palapatul ka at hindi ka magiging stoic, okay? Then, ang sinusunod mo na doon ay palaging yung emosyon mo lang. Okay? So, kung sinusunod mo lang palagi emosyon mo at gumagawa ka na rin ng kasamaan, kahit na masama pa yung ibang tao, sa oras na gawin mo yung ginawa niya sa iyo at gumanti ka at ginawa mo rin yun, kahit paano ay nagiging pareho na rin kayo. Pero of course, ano yan, case-to-case basis yan. Depende pa rin sa sitwasyon yan. Okay? Pero kung talagang gusto mong makaiwas na gumawa ng masama sa kapwa mo, okay, kahit na dedepensa ka lang naman, then aralin mo na kontrolin din ang sarili mo. Kasi hindi lahat ng tao ay ka-level mo. Hindi lahat ng tao ay kasing talino mo. Okay? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, tanggapin nyo ang human nature. Okay, may mga tanga talaga. Okay, may mga bobo talaga. Okay, may mga hindi talaga nag-iisip. Okay, na walang control din sa sarili nila, nasusubok sa iyo. Kaya, para maihiwalay mo yung sarili mo sa kanila at masabi mong ikaw ay may class, okay, then wag mong gayahin yung mga ginagawa nila sa iyo. Pero kung kailangan mo protektahan ang sarili mo, magharap ka ng ibang way. Pero kung talagang kailangan ng harapin mo sila, then of course, dapat handa rin tayo doon. Okay, dapat ma-prevent mo na yun. Kumbaga, dapat sanay ka rin sa bagay na papasukin mo. May alam ka. Kung mag-aaway kayo, dapat ready ka. Okay? Kasi wala ka ng choice. Kailangan mo ng depensa ang sarili mo. Di ba? Dapat ready ka. Dapat nag-aaral ka ng martial arts. Di ba? Matapang ka. May focus ka. Okay? May skills ka. Okay? Bago mo pasukin yun. At yun last resort na natin gagawin. Pero kung kaya pang iwasan mo na lang. Okay? Hindi lang para sa iyo, kundi para na rin sa kapatid mo na naliligaw lang naman ng landas sa totoo lang. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, malaki ang maitutulong ng stoicism para sa buhay mo. Hindi lang para sabihin natin iligtas mo nga buhay mo, kundi para maging matinong tao ka na din. Dahil kung stoic ka at makokontrol mo ang sarili mo, mas may iwasan mo makasakit ng kapwa mo, sinasadya mo man ito o hindi. Makakabuti man ito para sa iyo o hindi, still, kung magagawa mong iwasan yon din, at least siya lang yung masama, hindi ikaw.